Hello guys, so kumusta kayong lahat? So sa mga hindi nakakilala sa akin, so ako nga pala si Marlon Ubaldo. So nagtuturo ko guys ng tips and tricks about sa printing business. So kung gusto mo ng mga ganitong klase ng content, inaanyayahan kita na mag-subscribe dito sa channel ko. Kasi guys, ang The Printing Shock channel ang may pinakamaraming subscriber pagdating sa printing topic sa buong Pilipinas. Sa mga user guys ng FB, siguro nakikita nyo guys yung mga ginagamit natin ng mga avatar. So yung avatar guys, sa mga hindi nakakalam, yan guys yung kamukha mo na nagiging cartoons ka. So naisip ko lang bigla guys na nagawin yung sticker, kasi maganda yung ilagay sa ating mga gamit. Tapos alam nyo ba guys na yung avatar na yan is napakarami niya talagang design sa loob ng FB. So sa vlog na to guys, ituturo ko sa inyo kung paano ba gawing sticker yung mga avatar nyo sa FB. So para hindi na humaba ang video na to, so video, pasok! Hello guys, so sa mga hindi nakakalam kung paano ba gumawa ng avatar sa may FB. So ganito lang yan guys, So i-open mo lang FB app mo. Tapos i-click mo lang guys yung profile mo. Tapos dito guys may nakalagay dito avatars. So i-click mo lang tong avatars. So mula dito guys, pwede mo nang kalikutin kung paano ba gumawa ng avatar. So halimbawa guys, nakagawa na kayo ng avatar, ang susunod nyo na gagawin ay i-click mo lang tong browse stickers. Tapos ito guys yung mga avatar sticker na tinatawag. So lahat to guys pwede mo siyang i-download. So kung paano mo siya guys i-download, so gagawin mo, itatap mo lang yung gusto mong i-download, tapos more options. Tapos guys, upload mo lang sa Google Drive mo. So i-click ko lang guys yung save. Tapos ganoon rin guys, kukunin ko rin yung iba. So more options ulit. Tapos Google Drive ulit. Tapos i-click ko lang ulit yung save. So ang Google Drive guys is libre lang naman yan sa may Google. So kapag meron kang Android na cellphone, automatic guys na meron kang Google Drive din. Kasi ang kailangan guys sa Google Drive is Gmail address. So kapag may Gmail address ka guys, automatic meron kang Google Drive. So kapag na-download na natin guys lahat ng gusto nating i-download ng mga sticker avatar, So ang gagawin natin ngayon guys is lilipat na tayo doon sa may computer. So guys, kaya kailangan natin gumamit ng cellphone sa paggawa ng avatar, kasi wala akong nakikitang option kapag gumamit ka guys ng laptop o ng computer. So kung may alam kayong ganong paraan, so mas maganda guys, i-comment down below nyo guys, para mas maraming matuto. Ang gagawin ko na ngayon guys, na-upload ko na siya sa Google Drive, So ang Google Drive kasi guys is nagsisync yan sa kahit anong device mo. Okay, ang kailangan mo lang yan is Gmail address. So nandito na siya guys, ang gagawin sa kanya is na-download ko na siya ngayon. So download ko to, ito. I-check ko lang sila lahat, tapos i-download ko lang siya. So ngayong na-download ko na siya guys, ang susunod ko na gagawin is right click ko lang siya, tapos extract all. Tapos i-extract ko na lang siya dito sa may desktop. So kapag na-extract ko na guys, ito na ating mga sticker avatar. So gagawin naman natin siya ngayong literal na sticker. So syempre guys, para gawin natin siyang sticker, mag-open tayo ng Silhouette Studio. So same procedure pa rin ng dati. Click mo lang yung view, registration marks, tapos ito isasagad mo rin to dito. Tapos itong length isasagad mo rin siya dito. So gagawin natin ngayon guys, idadrag natin to isa-isa dito. So siguro guys, ang gagawin nating size, yung height na lang is 2 inches. So bahala na siya kung gaano kalaki yung kanyang width. So magdadrag lang ako dito ng mga kailangan ko. Ito rin, type ko rin to. So ganun ulit guys, gagawin ko lang siyang 2 inches yung height. So yun guys, so ang nailagay ko na sticker avatar is 3, 6, 9, 12. So depende sa inyo guys, kung paano nyo siya ihilera dito. Pero ito guys yung naging aking output. So ang next natin na gagawin guys ay i-highlight ko sila lahat. Tapos i-click ko lang tong open the offset. Tapos i-click ko ulit guys yung offset. Tapos gagawin ko guys, gagawin ko siyang 0.05. So nilalagay natin siya ng offset guys, para meron siyang white dito sa may labas. Okay, kasi ganyan talaga guys ang itsura ng mga sticker. Pero dito guys, mapapansin nyo dito, eto, napansin nyo itong ha, itong mga nandito sa taas. So mangyari sa kanya is maghihiwalay-hiwalay siya. So medyo mahihirapan tayo dyan. Para hindi tayo mahirapan guys, nung gagawin natin dapat isang buo lang siya. Okay, so paano natin gagawin yon? I-click lang natin to. Kasi di-delete lang natin yung mga ginawa nating offset kanina. Yan. So kapag na-delete na natin siya guys, gagawin natin, i-highlight ko ulit to. Then i-click ko lang ulit yung offset. Tapos dito guys, lalakihan ko yung offset niya. So subukan natin na gawin na 0.1. Kung nakita nyo na guys, na wala ng putol yung linya niya, ibig sabihin okay na to. Yan, hindi na tayo mahihirapan guys na i-cut itong sticker na to. So ito rin guys, ganito rin yung nangyari dito. So ganun rin guys yung gagawin ko sa kanya, So i-click ko lang to mga offset na to, tapos i-delete ko lang siya isa-isa. So ganun ulit ang gagawin ko guys, I-click ko lang siya, then i-click ko ulit tong offset, tapos yan 0.1 na siya. So makikita nyo dito guys, na isang cut lang siya. So wala siyang putol. So okay na rin yan. Then next natin ay ito naman, itong let's go na to, So ganyan rin siya. So marami rin siyang putol. So dito naman guys, ang gagawin ko dito, isa pang trick. Halimbawa ito may mga sobrang ganyan, itong mga sobra na to.
Ang gagawin ko na lang dito guys is i-click ko tong eraser tapos i-delete ko na lang siya. Dito banda no, so i-delete ko na lang rin to. So ito guys, pinapakita ko lang to no, para makita nyo guys yung iba't ibang pwede nyong gawin sa inyong Silhouette Studio. Yan, so tingin ko okay na yan. So ang susunod ko na gagawin guys, etong registration mark sa may baba, iaangat ko siya dito. So sa mga first time nanonood sa akin, bakit kailangan ko itong iangat dito? Yan guys ang isa sa mga factor no kung bakit maganda guys ang aking cutting sa aking Silhouette Cameo no, kasi usually yan guys no, dito nagkakamali ng pagbasa ng registration marks yan kasi nga ito medyo nakalaylay na to. So ang gagawin natin, itong red na to, iaangat natin yan dito. So paano natin gagawin yung registration marks, then advanced option, tapos itong bottom inset, so itataas lang natin siya ng ganyan. Tapos punta lang tayo guys sa may send. So dito naman guys, makikita nyo na ang dami nating cut marks. So ang kailangan lang natin ulit na cut marks is yung nasa labas lang. So paano natin guys alisin yung cut marks dito sa may loob? So ang gagawin nyo lang guys, so i-click nyo lang siya, tapos i-click nyo lang tong no cut. Yan, kung makikita nyo guys, sa labas na lang yung kanyang cut marks. So gagawin rin natin yung guys sa iba. So i-click nyo lang yung nasa loob, tapos i-click mo lang tong no cut. So dito rin guys, i-click mo lang to, i-click mo lang yung no cut. Tapos gagawin ko rin siya guys sa iba pa. Tapos dito naman tayo guys, no, pansinin nyo to, meron siyang cut mark sa may labas, tapos meron rin siyang cut mark sa may loob, itong maliliit na to. So kailangan natin guys tanggalin yung mga cut marks nito. Pero guys, no, kapag kinlik natin siya, tapos kinlik natin yung no cut, ang mangyari dyan is kasama guys matatanggal yung cut marks dun sa may labas kasi nga naka-group siya. So ang dapat natin gawin dito guys, so i-click natin siya, right-click natin siya, tapos release compound path. Okay? Tapos mapapansin nyo guys na hiwalay-hiwalay na siya. So ang gagawin natin, kiklik lang natin to, tapos no cut. Ito rin guys, itong maliit na to, kiklik natin, tapos no cut. Tapos ito rin nandito guys. Yan, inunukat ko na lang siya. Pati rin to, inunukat ko na lang rin siya. So depende sa inyo guys, no? Halimbawa itong nasa loob na to, pwede nyo siyang lagyan ng cut marks para butas siya. Or pwede rin alisin nyo na lang yan para hindi masyadong matagal yung inyong cutting, no? Kasi patagal pa yan eh kapag mayroong cut marks sa may loob. Ito rin guys, gano'n rin gagawin ko, no? Ino-no-cut ko rin siya. Tapos pareho rin dito guys, ito. Yan, so ang gagawin ko sa kanya ulit, is i-click ko lang siya, tapos right-click, tapos release compound path. Tapos ito, ino-no-cut ko rin siya, tapos ito rin, ino-no-cut ko rin siya. Itong nasa labas na to guys, no, ino-no-cut ko na lang rin siya kasi nakahiwalay siya dito. Pati ito, ino-no-cut ko na rin siya. Yan, so tingnan lang natin kung malinis na yung ating gawa. Yan, so yung iba guys, malinis na siya. Ito guys, halagyan ko lang siya ng cut marks sa may loob para tingin ko mas maganda siyang tingnan. Tapos halakihan ko lang siya para makita nating lahat. Yan, so tingin ko okay na yan. Maganda na yung pagkakagawa natin ito. So ang next natin na gagawin is ipiprint na natin siya sa aking printer. So kung paano guys mag-print, click mo lang yung print icon, then print, tapos hanapin mo lang yung printer mo, preferences, then dito guys gagawin natin na Epson Premium Glossy at syempre high. Tapos i-print na natin to guys sa may vinyl na sticker. So sa mga nagtatanong guys, no, kung ano bang klaseng printer ang ginagamit ko sa pag-print ng mga sticker dito sa The Printing Shop, ang ginagamit ko guys ay itong Epson na L121 printer, tapos meron siyang pigment ink. Kaya guys, pigment ink ang ginagamit natin kasi ito guys yung ink na hindi siya kumukupas. Hindi kamukha guys nung original na ink na nasa loob ng box ng Epson, kumukupas yun. So nakakaya naman guys sa mga customer, no, na nag-offer ka ng printing tapos ilang linggo lang or ilang buwan lang lumipas, kumupas na yung print mo. So kung saan nakakabili ito guys, no, hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shop, at sabihin mo lang guys na bibili ka ng printer with pigment ink. So guys, ito yung ating finish print, no? So yan yung naging itsura ng ating sticker avatar. So ang susunod natin na gagawin dito, isa-laminate natin siya ng phototop. So again, sa mga first time manonood ng vlog ko, no, para saan ba ang phototop? Ito guys, ginagamit to para maging scratch proof yung ating mga sticker. So para makapag-laminate tayo guys ng phototop, no, syempre kailangan natin ng laminator. So ang gagawin natin dito guys, susok-sok lang natin siya ng konti, tapos iraran lang natin siya ng saglit. Yan, so kapag kinain na siya, gagawin natin, babalatan natin dito sa may ilalim banda, tapos ilalagay natin siya sa bandang dulo, tapos saka natin to guys isusok-sok dito sa ating laminator. Tapos saka natin siya guys iraran ng tuluyan. So, ang sunod natin na gagawin guys, so, syempre kakat na natin siya using our Cameo. So,
So ito guys yung ating nakat na. Tapos mapapansin nyo dito guys, no, dalawang cutting mat kasi lagi yung ginagamit ko. Kasi 'di ba, pag nakat na natin 'to, ang ginagawa natin ay inaalis na natin 'to. Yan, so aalisin natin 'to. Tapos kapag naalis na natin siya guys, yung susunod natin na ikakat, saka natin nilalatag dito, no? So mga 1 to 2 minutes ang nasasayang sa atin. So ang ginagandahan kasi guys, no, kapag dalawa yung cutting mat mo, habang inaalis mo dito yung sobrang sticker, dito naman guys, nakalatag na yung isa, tapos nakasalang na kaagad to sa may Cameo 4. So makakatipid ka guys ng ilang minuto, no? Pero pag pinagsama-sama mo yung maliliit na minuto na yon, lumalaki yun. So in short guys, no, mas marami kang magagawang sticker kapag dalawang cutting mat ang ginagamit mo. So ito na guys yung ating finished product. So ang gagawin ko guys, so kukuha lang ako ng isa nito. Tapos syempre, ilalagay ko siya dito sa aking cellphone. Tapos yung isa naman guys nito ay ilalagay ko dito sa may istante ng aking shop. Yan, so dagdag siya dito guys sa mga ginawa ko na sticker. Tapos kuha pa ako guys ng isa, so ilalagay ko rin siya dito. Yan, so kapag may nagpunta dito sa may shop, makikita nyo itong mga gawa ko ng mga sticker. Yan. So yan guys ang ating finished product na ating ginawang sticker avatar. So tingnan nyo guys yung iba ko pang ginawa. Yan, so thank you sa lahat. Tapos ito naman guys yung nasabi ko sa inyo, no, na meron siyang butas sa may loob. Yan, so mas maganda siyang tingnan. Tapos ito naman guys, hindi natin napansin, no, na magkahiwalay sila. So kapag inalis ko siya, yan. Tapos yung heart niya guys, no, nakahiwalay siya dito. Tapos ito rin guys, no, ang ganda niya tingnan, no. So pwede nyo siya guys ilagay sa mga personal belongings nyo. So about sa pricing naman natin guys, no, ang presyohan ko talaga ng sticker ay per sheet, no. So hindi siya per piraso kasi mahihirapan tayo mag-compute. So per sheet guys, ang bentahan ko nito is 50 pesos. Pero guys, nakita nyo naman sobra siyang matrabaho, no. So kailangan pa nito ng layouts. So pwede nyo silang singilin guys ng layout fee ng 150 to 500 pesos. Tapos ang printing nila guys per page is 50 pesos rin. Tapos kapag kahiwalay-hiwalay or die cut yung gagawin natin, kasi nga gagamit tayo doon ng blade ng mas matindi. So pwede nyo silang singilin guys ng additional na 20 pesos per page. So again guys, no, lahat ng furniture ko na printer, cutter, materials dito sa may vlog na to, no, lahat yan guys is available sa amin. So kung gusto nyo guys magsimula rin ng inyong sticker printing business, no, so hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shop. At sabihin mo lang guys sa subscriber ka nitong channel ko para bigyan ka ng discount. So guys, kung nagustuhan mo naman ang video na to, no, huwag mo na makakalimutan mag-subscribe sa channel ko. Syempre, like mo na rin ang video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong gawa ng mga video na mapapakinabangan mo sa printing business mo. At kung may mga tanong ka, comment, suggestion, no, huwag ka mahihiya na mag-comment down below kasi mahilig ako sumagot ng mga tanong. Kahit na paulit-ulit yung mga tanong nyo, paulit-ulit ko sinasagot yan. Siya nga pala guys, no, top 1 na tayo sa YouTube sa may pinakamaraming subscriber pagdating sa printing topic dito sa buong Pilipinas. So kung may mga product o services ka na gusto mo i-feature dito sa may vlog ko, no, email mo lang kami, theprintingshock@gmail.com, at sabihin mo lang guys kung paano tayo pareho makikinabang. And lastly, kung gusto mo supportahan tong channel ko na to, no, lahat ng video ko guys, meron dyan sa may ilalim nakalagay na join button. Pag kinlik mo yan guys, no, magbabayad ka lang ng 25 pesos na sobrang mura lang guys kumpara sa matututunan mo dito sa my channel ko. So maraming salamat ulit sa inyong lahat, no. See you on my next video at bye-bye! The Printing Shop, ayos na sulit pa.